Oh, ito maganda rin yung statement, comment dito ni ano, patungkol diyan sa mga innuendos. Oh, sige Sal, pasukin mo. Balat kayo pa nga ang buhay sa mundo. Lahat sila nagbabalat kayo dyan eh. Parang, it's for the camera. Okay. Ayun lang yan eh. Sa tingin ko, lalong-lalo na yung prosecution. Palibasa, hindi mga sikat. So, pagkakataon na sumikat, Sakit. Ayun, on point. Ano sabi ni Sal? Palibhasa, hindi mga sikat. Palibhasa, gustong sumikat. Kaya, papampam, paepal, pamain character. Tang ina niyan. Ayo, yari kayo ngayon kay Sal Panelo. Kasi Sal Panelo kasi sumikat man yan si Sal Panelo na abogado na hindi niya kailangan gawin yung mga yan. Oh, di ba? Eh, ito syempre, it's your time to shine. Shit. Live to sa Senate, OMG. Kailangan humawak ako ng krus. Kailangan mukha akong madre. Magpapatira naman sa puwet. Oh. Na, yari kayo ngayon kay Sal Panelo. kaya kung ano-ano na lang, they want to call attention to themselves by making snide remarks, making malicious innuendos. Ilang ang kaya nila kasi wala silang ebidensya. Ano pang gagawin mo? Magandang description niya, itong mga taong to, yung prosecution, incorrigible. Beyond correction, paulit-ulit lang gagawin yan. Kasi naman yung presiding officer, incorrigible din. Magandang hapon mga kapartners. Ngayon ang Day 18 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga oras na ito ay makakasama po natin si Attorney Salvador. Kumusta ang assessment po natin? Dalawang hostile witness na ang naipresenta ng prosecution. Batay sa inyong obserbasyon, meron bang napatunayan ang prosecution laban kay Vice President Sara Duterte? Boring pa rin. Wala pa rin napapatunayan ng prosecution. Unang-una, paulit-ulit ko na sinasabi na useless lahat yung mga testigong tinatawag nila insofar as proving the guilt of the Vice President. Kasi nga, di ba sinasabi ko noon pa, Yeah. since ang demanda mo ay may irregularity at sinabi na ng mga naunang testigo mo na yung finding nila hindi naman final, so walang basis. But even assuming na pwede pa, pero yung mga testigo nilang pinipresenta ngayon, alam, tingnan mo ha, they keep on proving something which is not in dispute. Wala namang nagki-question that the Vice President received the money. Correct. So ano yung mga pinipresenta mo yung sa hostile witness, pinapaamin mo na, siya ba nag-request, siya ba tumanggap, siya ba nag-utos mag-implement? Eh, wala naman nag-question mo. Eh bakit ba we're wasting time? Kumbaga hindi na mahalaga yun kasi wala naman nag-question eh. Ang proba ninyo, irregular ba yung paggastos? Yun eh. Sir, Ba't hindi nila napapatunayan yun? Oo. Which leads me to the next question. Dahil narinig natin mula sa mga hostile witness like kay Ma'am Gina Acosta at kay Asek Ortonio na sinasabi nila na alam ni VP Sara. Tapos parang pinapalabas na na si VP Sara yung mastermind niya. Attorney, Sabi niyang architect. oo. Ang tanong ko dyan, sapat ba ito para gamitin para ma-establish yung criminal at impeachable liability? Hindi nga pa pwede. Unang-una, matagal na nga nilang pinagdidibatihan yun. Under the circular, ang accountable officer is either or eh, hindi naman and eh. Either the special disbursing officer or the head of agency. Ba't mo si Sara dinimanda? Kasi sino ba tumanggap ng pera? Acosta. Sino nag-disburse? Si Acosta. Sino nagtanggap ng mga liquidation? Si Acosta. Eh bakit mo dinimanda si Inday Sara? Yun lang, may problema na kayo doon. Ano pa yung tinatanong mo? Pangalawa, ano yun? Kung ito ba ay na-establish ang criminal o impeachable liability? So, on the basis of the accountability, mali ka na kagad. Dahil ibang dinimanda mo. Pangalawa, yung pinagpipilitan nila na hindi siya ang nagplano. O, even assuming na siya nagplano. Ito, kasi head of agency. Ito ang plano ha. Itong gagawin natin, itong surveillance, basta ito lahat ang gagawin nyo. Binigay niya kayo lahat sa mag-implement. Ang inauthorize sa mag-implement, yung si Colonel Lachica. Paano mo ngayon sisisihin itong si Vice President Sara kung merong ginawang kalokohan yung nag-implement? Correct. Hindi mo alam yun eh. Malalaman mo yun after. But during, hindi mo alam yung ginagawa niya. So wala nga eh. Kaya
Di ba sinasabi Attorney Sal. natin, useless lang yung Oo, there are pinagagawa. questions from netizens. I-entertain lang po natin. First question, kahit ba boring na yung impeachment trial, will you still attend? Oh, I have to attend kasi nga para i-share natin sa taong bayan kung anong nakikita natin sa araw-araw. Pangalawa, talagang kailangan pumunta rito dahil pinakiusapan tayo ng isang senador, bilang isang senador, na kung maaari, pumunta tayo rito para makatulong tayo kung anong analysis natin bilang isang abogado and objectively analyzing lahat ng galaw nila. O kaya, di ba, lahat binibigyan ko ng komento, whether ikaw yung defense, prosecution, o presiding officer ka, o judge ka. Correct. Wala tayong, anong tawag doon? Wala tayong pinatatakas sa ating mga obserbasyon. Attorney Sal, we have an interesting question here. This is a light question. If there is a song that you would describe the impeachment with, what would it be? Balat kayo pa nga, ang buhay sa mundo. Lahat sila nagbabalat kayo dyan eh. Parang, it's for the camera. Okay. Ayun lang yan eh. Sa tingin ko, lalong-lalo na yung prosecution, palibasa, hindi mga sikat. So, pagkakataon na sumikat, kaya kung ano-ano na lang, they want to call attention to themselves by making snide remarks, making malicious innuendos. Lang ang kaya nila kasi wala silang ebidensya. Ano pang gagawin mo? Kaya sabi ko kanina, kasi sa katabi ko, kasi nga, di ba, bumabanat na yung defense. Nagre-reklamo na sa ginagawa nila kasi paulit-ulit na eh. So, sabi ko, magandang description niyan, itong mga taong to, yung prosecution, incorrigible. Beyond correction, paulit-ulit lang gagawin niya. Kasi naman yung presiding officer, incorrigible din. Hindi niya rin ginagawa ang trabaho niya. Di ba? Dinadali kayo. Dinapahiya kayo kay Sal Panelo. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kasi masyado kayong mga papampa, masyado kayong mga pa-main character. Sabi nga ni Anharot, mga ano daw yan. Mga gustong sumikat, gustong palitan yung araw. Yari. Di ba? Grabe more than 3 hours na naman tong live natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-share ng kanilang blessings dito. Yung mga nag-send ng mga kanilang ng kanilang appreciation through GCash. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na. Hindi ko kayo maisa-isa ha. Maganda dun sa mga mag-GCash. 'Di ba nag-send naman kayo sa GCash? Nasa inyo naman yung number. Mag-message na kayo doon. Boss, nagpadala ako. O di mapapasalamatan ko kayo doon. Kasi kung nag-send kayo tapos hindi naman tayo naka-live, paano kayo mapapasalamatan? Hindi ko maalam yung mga pangalan nyo. Kasi pag lumabas yan sa GCash, hindi naman kompleto yung pangalan yan. Tuldok-tuldok na ganun eh. So hindi ko alam kung sino. Kaya maraming salamat. Alam nyo naman kung sino kayo. Maraming salamat sa inyo. Napakalaki ng tulong ninyo dito sa channel natin. Tinatry natin ang lahat. Tinatry natin ang lahat para mapasaya kayong lahat. Kahit ganito yung mga balita sa Pilipinas, ginagawa nating katatawanan para yung malibang man tayong lahat, hindi tayo matoxic, mainis. Di ba, Anarot? Okay. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat sa lahat ng nag-like, nag-share. I-upload po natin to as a video. Panoorin nyo ulit. Malupit yan. Tapos i-share ninyo para makarating sa lahat ng tao sa buong mundo. Para tayo ay alam mo yung makapag-raise tayo ng awareness na etong mga ginagawa nila kay BP Sara, this is all politics. Walang ibang walang accountability dito. Wala but politics. So, lahat ng ito ay sa 2020 because of the 2028 elections. So, kailangan hindi mawala sa isip natin that they're spending and wasting so much money na dapat na mapunta sa taong bayan na pupunta sa mga kahayupan. Yan yung lagi ninyong tatandaan huwag niyong kalilimutan yan na kapag ang Inday Sara hindi na impeach, dapat ipako sa krus na nakatiwarek. Lahat ng mga prosecutor na yan, lahat ng mga binayad, kinita nila, dapat isoli nila sa taong bayan. At dapat itong ginagastos ng Senado, galing sa bulsa na itong mga prosecutor, mga kupal, mga oligarko sa Pilipinas, hindi pera ng taong bayan di ba? Okay lang, magsayang kayo ng pera kung pera nyo. Halimbawa, mag-hearing kayo impeachment hanggang 5 taon kung gusto ninyo. Basta pera nyo yung ginagamit, di pera ng taong bayan. Okay lang sa amin yan. Pero kung pera
Kung pera ng pera ng gobyerno, taong bayan yung ginagamit ninyong kakapal ng mga mukha nyo, mga ulol kayo, pakyo kayo lahat. Maraming salamat sa lahat. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Thank you very much. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta